Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. And so we're back from outer space, kaya bigyan niyo uli kami ng space. Patuloy na magkukwento ang inyong pambansang pantanggalumay upang mapawi ang inyong lumbay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Pagdating sa gaya-gaya, putumaya ang mga Noypi Rumalatsada. Suking-suki naman ang madla sa kwela. Basta may resemblance ng kanilang lodi, palag-palag na. Dito sa Caloocan, dinayo namin ang kanyang kagandahan. Sa kanyang galaw at postura, kuhang-kuha niya ang aura ng lodi cakes niya. Whoops! Eto palang mother ng mga Swiftie, si Taylor Swift, Tyler Swift. Hello Galogs! My name is Jubilee De Luna, ang nag-iisang Taylor Swift ng Caloocan. Sa edad na 15 gulang, naging Swiftie na si Jubilee. Panatiko siya ng mga kanta nito, Dead Mother, Dead All, o Bet Pati Pato ang atake. Talagang ilalaban niya si Ante. Di pa nga nakontento, kaya't naging impersonator siya nito. Nagsimula po ako noong year 2021. Ano po yon? After, pre-pandemic na po yon. So, medyo nag-open na. Tapos nag-a-attend lang po ako ng mga party, ng listening party ni Taylor Swift, which is yung Taylor Swift Secret Session, Philippines. Then po, na-inspired ako sa isang impersonator doon. Then, tinaray ko siya sa isang Christmas party. After no po noon, nag-continue na po siya sa mga invite po until now po. Nasa senior high na ngayon si Jubilee. Sa katunayan, dito rin nagsimula ang kanyang journey. Napili ko i-personate si Taylor Swift dahil sa mga lyrics niya, sa poetry ng music niya. Plus, syempre, kamukha ko siya. Pak! Oh. The first time that I watched him, all the assistants are actually were incredibly amazed, no, of his performance. Napakagaling niya, professional po. And talagang one of the pride of our school, MBS Sitio Senior High School. Pak! Si ate, di lang siya dito nagpapakitang gilas. Bigay na bigay din sa pag-perform sa labas. Pag-perform na po ako, napadpad po ako sa mga iba't ibang lugar, sa mga provinces. Plus, nag-perform na rin po ako sa iba't ibang malls. Lalo na dito sa bandang North. Ngayon, lalo na po ngayon, nag-perform po ako sa school. Dito, madalas po sa school. Dito po na-enhance yung skills ko, yung knowledge. Dito rin po, mas na-discover yung talent ko. Sa kanyang buhay na pagganap sa entablado, abay, may mabigat pala siyang role sa mundo. Maaga siyang nangulila sa ama, samantalang nasa ibang bansa naman ang kanyang ina. Kaya't singkapal ng kolorete ang tapang na binibigay ni Jubilee para maalagaan ang mga kiddo na sa kanya na lumaki. Tatay ako sa pag di na ako naka-makeup. Hawak ko yung responsibilidad bilang kuya. So, ako yung taga-alaga, taga-asikaso ng dalawa kong kapatid na estudyante din. Pagiging Taylor ko, naging escape ko siya sa realidad kasi nakakalimutan ko yung mga pagod, yung stress, tsaka yung mga problema ko.
Pangarap niya raw makadaupang palad ang kanyang idolo, kaya patuloy siyang nagsisikap upang matupad ito. Hindi naman yan malabo, Jubilee. Basta't hindi ka sumusuko, abay, carry ang mangyari. Wala namang masama sa panggagaya sa iba. Kung dito sasaya ang puso, why not, diba? Basta't mas mahalin pa rin ang sarili, yun ang mahalaga. Masasabi ko sa mga na gusto mag-impersonate sa mga little drag queens, soon to be drag queen, continue nyo lang yan kung yan ang passion nyo. Of course, study pa din kayo. Ang mas importante na may nag-study habang pinopursue nyo yung passion nyo. Ang masabi ko, nakakapagod to, pero worth it siya kasi nakapagpasaya ka ng ibang tao. Imajogan na yan, imajogan na yan. Kadalasan tuwing kakain may halong guilt sa damdamin. Araw-araw na tila nag-cheat, lalo na kapag nasa street. Pero wag nang mangamba kung gusto mo lumamon ng bongga. Hindi ka na makukonsensya sa food trip na hindi ka magkakasala. Dito sa kalsada sa Maynila, tabi-tabi ang magchichicha. Pero ang patok, tofu squares na rapsa. Sa order ay tofu na 4, may special sauce na katapat. Isang meal na para sa mga estudyante, mas mura pa sa pamasahe. Nag-start ang Tofu Square sa Bulacan. Dati sa loob lang siya ng restaurant namin makakain. Ngayon nakita namin itong lugar na to na maraming kainan, pero wala akong nakita na kamukha nung pagkain namin. Kaya naisipan ko na dito siya dalhin at ipakilala sa mga estudyante at tamang-tama rin sa budget ng mga estudyante. Ang tindero ng mga tofu, si Kuya Irvin na wafu. Katuwang ang misis na si Nova, sa sauce siya ang taga-timpla. Kung iwas ka naman sa kanin, may tofu nara pa silang hinahain. Ang pagiging healthy, sinagad. Meron pa silang tofu salad. Sobrang sarap po. Dito po, na-realize ko, bagay din pala yung tofu sa carbonara. Kung gusto niyo matikman ng Tofu Squares, matitikman niyo siya dito sa Sampaloc. May doon sa kauna-unahang tindahan namin sa May Bayumbon Street sa North Sagaray, Bulacan. Kung medyo nagdududa ka pa, kumagat muna sa free taste nila. Noong una, hindi nila kami pinapansin. Hinahabol pa namin yung mga tao para ipatikim sa kanila yung Tofu Squares. Hindi na namin tinanggal yung pre-taste kasi parang naging linya na rin siya ng katuwaan. Na pagka meron kasing iba, barkada sila, yung iba pumupunta rito para kumain lang ng pre-taste, nakikipila lang doon sa mga bibili para kumain lang ng pre-taste. Sa sobrang sarap ng kanilang paninda, ang taga-benta nakipila pa. Dati bumibili lang ako dito eh. Yan, kaka-pre-taste ko, nag-apply na ako. Sa Sampaloc, hindi nalalayo ang oldest Chinatown sa mundo. Makulay kapag bagong taon lalo. Mga classic na pagkain sa Binondo. Kung sa inihaw, ikaw ay umay. Ito ang mga gawa sa flour at gulay. May rice cake at veggie ball. Ang sausage ay naka-coil. Binalot na kabuti at one soy. Sa ham na hindi gawa sa baboy. Kasi yung dad ko mahilig sa barbecue. Tapos yung mga barbecue here sa Philippines, puro meat. Tapos yung dad ko kasi vegetarian. So yung mom ko, nag-isip siya na gumawa na lang ng vegetarian na barbecue para may makain dad ko. Yung taste ng sa Filipino and sa Chinese na sauce. So parang special made for my dad. Sa laman loob ba ay magkakagout? Ito ang healthy option, no doubt. Pero kaya sa panlasa ay palalo, ang sauce na Chinese ang estilo. Na gulay ito eh. Kala ko meat, di ko alam kung ano yung lasa ng sauce niya pero masarap, hindi siya nakasuya. Sa harap lang ito ng resto, puro veggie ang ulam na niluluto. May juice na fresh from tubo. Sa halagang 200, 5 sticks na ang pwedeng paghatian. Matapos malagkitan sa mantika at mausukan mula sa baga, magmatamis tayo mga besh sa mga prutas na nakaka-fresh.
Sa Villamor, Pasay lang makikita si Kuya Christian o alias Fruit Ninja. Ang buong pwesto niya amoy matamis. Sa pagcha-chop ay walang mintis. Wala pa mang tag-init ay tila summer na. Kada balot ng prutas ang tinitinda sa halagang 150. May pinya, melon at pakwang malaki. Pati honeydew at pipino ay kasali. Pero pwede ka pa rin mamili. Marami ako po akong pinagkukanan. Meron sa Pasay, and meron din sa Balintawak, tas meron din sa Divisoria. Pero ang pagpapa-espesyal dito, mga sausawang base sa taste mo. Asin na maanghang kung maka-Pilipino. May kaji na uso sa Mexico. At Mr. Chan na sa kanya lang mismo. Ang lasa ng tahin, matamis na maasim na maanghang. Yung sauce ko naman, matamis din, maanghang, tapos medyo maasim ng konti. Yung ineksperimentuhan kong sauce, bali 3 siya. Abangan nyo yung part 2 tsaka part 3 nang ilalabas yung sauce. So, mas exciting yun kasi mas pinasarap natin yung proseso. Ang kanyang negosyo ay nag-start mula sa naglalakong cart. Ngayon ay ate ang kanyang katuwang. Pero ang negosyo ay hindi easy lang. May prutas na ako dati tapos nalugi lang. So that's why nag-decide ulit ako magtinda ulit. Nag-risk ulit ako para makapagtinda. So, pangalawang try yun. So try nang try, huwag kang matakot mag-try. Deadma lang siya sa pagod at init dahil wala pa rin kasing kulay at sweet ang ngiti ng kanyang babing maliit. Namotivate ako magtinda ulit kasi dahil dun sa anak ko. So kakapanganak lang ng misis ko November 9. Hindi mahal ang maging healthy dahil pwede pa rin maging tasty. Mga pagkaing madalas isang tabi. Ang kailangan mo lang body ay maging wise lang sa pagpili. Sabay-sabay iwagayway ang inyong mga kamay kapag kayo ay handa na po sa susunod pa nating mga kwento. Hello, Galogs! Ako si Je. Ako si Mira. Kami ang artist ng PZ String Arts! Makukulay na sinulid, isang gabundok na pako. Aakalain mo bang ang tandem na ito ang naging susi para siya ay umasenso? Meet Jeremiah Saraspe. Nagtapos ng culinary sa kolehiyo. Pero imbes na sangkap at kala ng kaharap, mas pinili ang sinulid at pako. Sa experience ko nung nag-aaral ako, kasi nasali din ako ng competition. So hindi lang basta pagluluto lang din, kailangan mo din may lagyan ng art din yung ginagawa mo. Kumbaga yung plating or garnishing ng isang pagkain. Nung pandemic, parang dun uli na-apply yung pagiging artistic ko. Nagamit naman itong sinulid na explore ko. Mabusisi ang proseso. Kailangan ay may bilang at markado. Steady lang mga tol. Iwas gahol. Iwas buhol. Parang kilala ko to. Makukulay na PC at mahabang PC nga naman ang kailangan para makabuo ng isang obra. Pero everything is possible with the help ng kanyang butihing asawa. Hindi naging madali ang pagsisimula ng mag-asawang Je at Mira. Sinubok ng panahon at pagkakataon ang kanilang pagpapamilya. Yun yung parang literal na isang kahit isang tuka talaga. So yung time na yun talaga kasi, even yung, kasi meron na kaming 2 anak noon, even yung panggatas nila, di ba syempre pag baby, kailangan naka-formula pa. Noong time na yun talaga, yung Tetra Pak talaga, nabibilhin na lang namin, then hati pa sila. So ganon, tapos aasa na lang kami dun sa sabaw talaga, as in sabaw. Pero that time, hindi naman yung parang awang-awa kami sa sarili namin. Feeling namin, okay pa din naman. Di ba? Parang okay pa din naman. And yun, nabuhay kami sa ganon, and sabi nga niya, di ba, wala kaming nabayaran na utility. Yung, kung hindi kami magla-live selling, as in, wala talaga. Sa tulong ng kanyang ina ay nakapagsimula silang muli. Ang dating tirahan ng hayop at timbakan, unti-unti nilang inayos at ginawang tahanan. Nahita talaga namin yung rock bottom. Tiniis lang namin yun kasi
wala na eh. Wala na talaga kaming papupuntahan. Arrival namin, meron kaming dress, mga pants. Mula sa pagiging online seller ay napadaan sa isang video si Jeremiah. Napagod kami mag-live selling na. So, ang ginawa ko, nag-isip kami na mas, kumbaga, maiba naman. Kumbaga, ano kayang pwedeng i-offer sa market na parang souvenirs, parang something nakakaiba na yung asing iba talaga na makikita ng tao. May pinanood siya sa YouTube, sabi niya, parang ang ganda nito, yung tufting ata. Siguro 2 days namin siya pinapanood. Then sabi niya, may nakalagay sa baba, di pa pag nanonood ka, may nakalagay na mga recommended na video sa baba. May nakalagay doon na parang mukha siya, string art. Well, sino ba naman ang mag-aakala na ang simpleng video pala na yon ang magbibigay sa kanila ng blessing? O diba? Amazing! Pinag-pray talaga namin sa Lord na ayaw na namin talaga mag-live selling. So, ito lang yung natitira sa amin. So, sabi ko sa Lord, pagpalain mo kami dito sa string art na to. Tapos, sinurrender ko na lahat kasi parang hirap maghabol lagi ng pera. Yung pag-sustain sa mga anak. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kung papagpalain mo kami dito, ayun, gawin mo ng lahat. Gumalo ka. Tapos, yung pray ko po talaga noon, nung birthday pa po ni Mama, ayun po, doon po talaga nag-start ulit na madami na po mga nagpagawa sa amin. Ngayon ay focus sa 3 mga anak at negosyong mag-asawa. Pinipilit na alagaan at palaguin pa ang biyayang binigay sa kanila. Aralan ko talaga mabuti para mapalabas siya na hindi talaga ako sumuko kasi kahit masayang yung 8 hours, tutulungan kami mag-asawa. Okay lang yan, tuloy lang. Kumbaga, pinuputol namin uli yung sinulid, tapos ulit-ulit. Hanggang makuha po yung muka. Ganun. As time and days, no madami namin nagagawa, ang dami na rin namin na-encounter talaga na pwede pa na i-enhance doon sa string art. Hindi lang kasi kami yung nakatutulungan ng business, even yung families ko natutulungan, even yung mga ibang tao na mga nag-work sa amin, natutulungan din namin sa mga pang-araw-araw nilang buhay. May mga pagkakataon na susubukin ang PC ng mga hamon sa buhay. Magkakabuhol-buhol kung minsan. May pagkakataon ding mapuputol ang matagal nang sinimulan. Ngunit sa pagsusumikap at dedikasyon, wala nga namang imposible, lalo na kung katulad ng Paco at PC ay mayroon kang katuwang na palaging mananatili. Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Sumugod tayo, Mama. Ano? Ito. Ano? Uy, nakarelate si Loco. Ganyan ka rin siguro nung bata ka, no? Malamang sa alamang, naging matigas ka rin dati ng gusto. Pati na yata ng childhood, di lang ang laro, pati na rin ang mapaaway sa kanto. Abay, kung ang karamihan ayaw masaktan, etong ating ibibida, may paribreng, suntok lang naman. Take note, libreng suntok with no ganti. Nakilala namin sa Bulacan itong si Boy Tigas ang ngalan. Hello, Galog! Ako si Roland, ang Boy Tigas ng May Kawayan, Bulacan. Ha! Sa kanyang katawan, mapapasabi ka na lang ng wow naman. Wow! Ready na yung mantika, ipiprito na lang ang kulang. Ganun ang atake. Very hot. Kung gusto mong tumibay yung katawan mo, hindi basta-basta 2 buwan, 3 buwan. Dapat, taunan talaga hanggang titibay ka. Yun ang sa preparasyon sa tigas ng katawan. Hindi lang buwan, hindi lang 3 months, 4 months. 1 year talaga. Kumbaga, parang hardening na sa katawan. Ang ginagawa ko araw-araw, nagbubuhat ako, conditioning, mabibigat, tapos tumatakbo, tapos mga maso, tapos sa gulong. Yun ang ginagawa ko, puro sprint, tapos push-up. Pinaghalong determinasyon, pagod at disiplina ang kanyang baon sa tuwina. Wala raw instant process para ma-achieve ang ganitong forma. Walang magic o naghimala na lang basta. Kita mo naman, Pap. Sa edad na 44 na taong gulang, abay, laban na laban. Nagpa-start ako nagpapasuntok, mahigit na siguro mga 10 months. 10 months na ako nagpapasuntok. Sobrang tagal na rin dahil
ang pagpapasuntok talaga, pampatibay sa katawan, dapat 4 times a week o 5 times a week ang suntok sa katawan para titigas talaga. Yung nagpapasuntok na ako, mga na siguro, 10 months, mag 11 months na. Hanggang ngayon tumibay na ako. Kahit sinong sumusuntok sa akin, wala na. Hanep, katawan pa ba ng tao yan o bakal na yan? Diyos ko, parang ako yung nasasaktan. 10 buwan na raw nagpapasuntok itong si Kuya Roland. Anli suntok at di ka raw gagantihan. Ang ibang araw siya'y pinagdududahan. Kaya't para masubukan, dinarayo pa siya para lang mapatunayan. Pilayan. Maraming dumadayo talaga sa kanya na gusto subukan yung lakas niya kasi napapanood yung video kung totoo, tinatry siya. Iba yung puro pinupunta, sinasadya, malalayong lugar pa. May pupunta sa akin mga foreigner, mga vlogger, gustong makipag-collab dito sa akin. Sabi ko, sige, punta kayo dito. Minsan marami sa commercial, pinupuntahan ako dito. Kahit malalayo, mayroong Batangas, mayroong BGC, Taguig, iba-ibang lugar. Minsan yung iba tumatawag sa akin sa probinsya. At para matapos na ang pag-aalinlangan, kami mismong tumesting sa kanyang katawan. Yeah! Oh! Wow! Yeah! Oh! Pwede na umextra sa Batang Quiapo. Kahit todo ko siya, ipinaproper ko yung punches ko, talagang namamanhid maabot po talaga dito. Saka ang tigas po talaga. Hindi naman daw ginagamit ni Boy Tigas sa kalokohan ng kanyang lakas. Hindi ako naghamon ng away, pero kung gusto niyo sumuntok, libre. Tingnan natin kung hindi sila sumusuko sa tigas ko kasi sinabi ko akong pinakamatigas sa buong mundo. Walang makatalo sa tigas ng Boy Tigas. Ha! Ha! Abay, di lang siya puro angas dahil may mas malalim palang dahilan kung bakit tinatrabaho ang katawan. Sinong mag-aakala na minsan din siyang naging mahina? Bata pa ako, edad ko mga 10, 11, nabubuli talaga ako. Kaya pagka sinusuntok ako, umiyak ako, sinisipa ako. Kasi umiyak lang ako sa gilid, talagang di ako lumalaban. Wala ako ibang maisip talaga na ganito talaga, pagkapaya tayo, bata tayo, talagang bubulihin tayo. Bakit pumasok ako sa mixed martial art? Dahil nung bata ako, talagang umiyak talaga ako, sinisipa ako. Sinisipa ako, tapos yung bike ko, tinatapon sa daanan. Lumaban ka, pinatay ako, hindi ko kayang lumaban dahil sobrang payat ko. At saka takot ako. Pagka sinuntok ako, talagang umiiyak ako dahil mabilis ako nasaktan. Papakita ko sa mga nagbubuli sa akin noon, pag nakita nila ako sa social media na yung binuli ko, talagang matibay na. Kung titingnan man ay tigasin, kay Mrs. ay lumalambot din. Mapagmahal ding ama sa kanyang unika iha. Abay, titiklop rin pala. Mga idol, good morning. Nag-try siya, nagpapasuntok. Ako naman, kasi di niya kayang suntok sa... mahirap no? No, mahirap no? Okay, sa akin, try niya kung gaano tibay. Go! Dito. Itong si Boy Tigas, bisyo ang ehersisyo. Ang pagpapasuntok ay marami raw benepisyo. Bukod sa pagsali sa mga contest, ang goal daw ay maging malakas pa rin kahit tumanda na ang age. Ginagawa ko lang to pampatigas ng katawan ko para sa sarili ko, para at least nagkaedad na ako, kaya ko pa rin, matigas pa rin ako ang katawan ko, para at least ma-motivate din yung ibang tao na kahit nagkaedad na tayo ng sobra 40, kaya pa rin. Abay, G lang ng G, hanggat walang nasusuntok na tao, nasasaktan sa trip mo. Ituloy mo lang, Boy Tigas, ang pagiging maangas. Inspirasyon ka sa iyong natatanging lakas. Malamang parehas ang ating napusuan sa mga kwentong ating isinalang. Kaya ready na kayo sa top 1, namnamin na ang kwentuhan. Kaliwat kanan na naman ang mga nauusong coffee shop. Kaya left and right din ang mga pinag-inuman na di may stop-stop. Dahil dyan, nauso na mga nakakaing straw to save inang kalikasan. Pero ano itong nabalitaan kung pati baso, pwede na rin ngatain at sunggaban? Hello, Galogs! Genau! Welcome to City Boy Brew! Welcome, Logalogs, sa City Boy Brew sa Marikina. Chillax ang vibes pero ang trip ay kakaiba.
Samut-saring uri ng kape na nasa edible na lalagyanan. Kape sa apa? Wow! Ang sala! Wow! Ay! Saan ka ba makakakita ng coffee na may chocolate na nilagay sa apa? Tawag sa Tagalog, apa. Tawag po nila dito ay triple chocolate coffee cone. Diba? Unique! Yan, dito lamang yan sa City Boy Brew. Makikita at mabibili. Tikman natin, ha? Tagal mula dito hanggang dito, kagod talaga. Sarap! Oh, tama na, kakahigop. At baka manginig na ang igop. Refreshing! Winner! Ay! Pumiraso ako ng konti. Winner siya. Cookie na okay naman ang tatlong next na bibida. Ang colorful ng entrada. Amazing! Di ba? Ayan, ngayon naman titikman natin. Meron akong tatlo na nasa harapan ko na ang tawag po nila ay cookie cup. Yan, nakita nyo, cookie cup. Titikman natin itong una. Ito ay hot choco. Ito naman, special na special. Combination ng ice cream at ng kape, ang apugato. Pero sabi nga nila talagang kailangan controlled ka sa apugato kasi medyo kailangan controlled lang, no? Bakit may nginig, mga koya? Pahanda ng medic! Tayo, ikaw naman ngayon, ha? At latte? Tapang, pero okay. Para sa mga coffee lovers talaga ito. Huwag nyo itapon dahil kainin nyo na lang ng buo, no? Meron ka ng drink sa loob, meron ka pang cookie. Oh, tingnan natin yung cookie kung kakayanin natin, ha? Pero puno pa siya, Kailangan ma-consume natin yung ano, yung, ay! Ito, tumigas talaga to. Hindi katulad nitong isa, medyo lumambot na siya, no? Ito, matigas. Yan, no? Kita nyo? Sarap! Sarap ng cookie. Wow! City Boy Brew! Ang perfect ng cookie nyo. Sarap talaga ng cookie nyo. Sobrang sarap ng cookie nyo. Mga cookie kayo dyan. Alin na ba talaga to? Sino nag-hain ng cookie dito? Sarap Alin yung cookie to? Sarap! Oh. Ay, sarap talaga. The best. 1, 2, 3. Pwede kayo umorder ng iba't ibang variety ng kanilang coffee cup. Kaya the best talaga ang kanilang coffee cup! Next, ano pa ang susunod? Ano pa ang susunod dito? Bukod sa mga inumin ay mayroon din silang for la fun. Alfredo! Malakabiltan yung creaminess. Ang sarap. Perfecto! Bolognese. Natin yung nasa ibabaw. Sobrang lasa. Delicioso! Pangbarkada! Sarap yan! Po. Sarap din buhay ko talaga. Kung ikaw naman ay kabilang sa tropang kanin, with rice ay meron din silang caring ihain. Nandyan ang longganisa and pork chop na sizzling. O diba? Solve na solve ang feeling! Uupakan ko to hanggang sa huli.
Hinga-hinga, Logalogs, dahil mala impyerno ang next na bibida sa kanilang oh so cheesy na Hell's Burger. Wow! Winner! Tawag po nila dito ay Hell Burger. Sa madaling salita, ang tawag po dito ay burger ni Satanas. Sabi, nakita nyo naman. Creamy! Pwede na ako makatatlong losartan. Eto na ang star of the show, ang kanilang Coffee in Ice. Literal na isang bloke na ang ibibigay sa'yo. Tingnan natin kung mainitan ka pa sa gahiganteng yelo. Hello, Galogs! Makakasama natin ngayong araw ang pasimuno ng lahat ng nakikita nyo dito sa City Boy Brew, si Mr. Mong Vicente. Ayan. Hello po. Gusto ko lang malaman, ano ba ang trip mo? Parang gusto ko manghuli ng tilapia dito eh. Naka-ice block ka eh. Kaninong idea yung ganito? Well, actually, nag-start po siya sa reklamo. Totoo po, reklamo na sabi doon na comment sa page namin. Puro yellow din ba yung kape nyo? Naisip ko, okay, ginawa ko talagang yellow. Talagang literal na yellow ang binigay mo sa kanila. Mong, paano nag-start tong City Boy Brew? Nag-start po siya actually nang nakabike lang po ako. So, ganun ko po, nagtinda po ako sa kalye ng coffee. Hot coffee pa lang po yung tinitinda ko dati using bike lang. Kasi yun lang po ang meron ako. Second hand po na Japanese bike yun. Na nabibili lang po sa mga surplus na... Tapos dini-DIY mo na lang lahat? Yes po. Inaglagyan po ng mga kahoy na patungan. Ginawa ko po lahat yun. Anong nag-inspire sa'yo? Sino naging inspirasyon mo para gawin ito? Siyempre, para-paraan para tayo mabuhay, di ba? Actually, na-inspire po ako sa misis ko. Kasi misis ko magaling magnegosyo. Okay. Nagulat na lang ako na, ganito na yung pera natin sa bangko. Gusto ko na rin magnegosyo. Parang ganun ako. Ayoko nang magtrabaho, gusto ko na magnegosyo. Second hand na Japanese bike, no? So all the way to what you have now, no? So ilan na ang branches ng City Boy Brew? Well, ngayon po is active na sa amin lang mismo is 3 po. Okay. So may mga franchise din po kami sa Isabela, sa Cavite, yun po, meron po. Hindi naging madali ang pag-abot sa pangarap ni Mong, kaya hanggang ngayon ay nagbabalik tanaw pa rin siya sa kung saan siya nagsimula noon. Mong, inspirasyon ka at pinatunayan mong walang imposible na kailangan mong pumidal at piliing umusad dahil ang nagsusumikap ang palaging pinapalad. First of all, stop making excuses. Gawin mo na lang gawin lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Huwag mong iisipin yung iisipin ng ibang tao. At the end of the day, ikaw ang panalo, hindi sila. Kahit kailan ay huwag kalimutan kung paano ka nagsimula dahil yon ang mas magpapasarap ng tagumpay na tinatamasa. Grabe ka! Sa bansang tumitindi ang traffic, ang oras ay gusto nating matipid. Kaya mga hero natin ay mototaxi, pati delivery riders na maliliksi. Magaganda nilang katangian ay aming pinikap. Dito ang drop-off ng mga nakakatawang ganap. Matibuno pero hindi tamad. Kahit sa aircon nagbababad. Nag-add to cart ka lang naman. Bakit nasampal uli ng kahirapan? Ang mga rider, maaasahan nyo. Extra mile kung magserbisyo. Kahit literal na milya ang layo. Kambal! Ito na ang parcel mo! Dumating na! Grabe itong parcel mo! Ang liit naman to! Lifting na naman! Madiskarte kung magtrabaho. Baka kailangan ng mikropono. Parang ginawa nitong rider. Pigil na pigil. Maging singer. Te, parcel, te. Tao po. Tao po.
naka-video okay po pagtatapos. Heto naman COD, Challenge on Delivery. Ito ko talaga itong Abot mo. Pag naabot mo, walang bayad. Kung customer naman ay mala Rapunzel, okay lang makipagbatuhan ng parcel. Basta't huwag lang makancel. Mapagmahal din sila at palangiti, kaya si Kuya may kilig pa sa delivery. Hoy, sukli ko! Ganito raw kapag rider ang iyong boyfie, sweet lover pero loyal, lalo na sa sukli. Ang ating mga rider talagang alisto, umaalis na kahit wala pang pasahero. Niya kinabiri man ang motor ni Kuya, kipanaog ko. Ang ending, diretso siya nga wala ko. Kuya, nasan ka na? Kala niyo nakasakay na ako. Kaya ulit lang. Sabi ko, wait lang, nililipat ako ng pulso para ano yung makasakay ako ng maayos na naiisak na. Pang 5-star pa rin kung tatatakan kasi sila naman ay binalikan, hindi tulad ng iba dyan. Awit naman. Ride safe mga paps, magpakabusog sa paglaps, stay hydrated para laging motivated. Pero higit pa sa ibibigay nating tip, respeto ang ibigay sa bawat trip. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang music kaka, Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan